Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Niloko sila. Sisihin niya yung kapatid niya, sisihin niya si General Aplaska. Nag-create ng parang wag the dog scenario doon. Ano po ba ang responsibilidad at hangganan ng kapangyarihan ng Senate Sergeant at Arms? Pwede po ba mag-warning shot sa law enforcement ang Senate Sergeant at Arms? Hindi po pwede yun. Meron silang manual doon na nag-guide sa iba't ibang scenarios. Kumaga mga protocols yun. Or standard operating procedures, rules of engagement, ando doon yun sa kanilang professional manual. Makikita mo wala doon. Walang way, walang senaryo na pwede silang mag-warning shot sa isang otoridad, sa law enforcer. Lalo na ng NBI na nagsiserve ng valid warrant. Kaya no matter how you spin it, bawal yung ginawa. At kailangan makulong itong si General Aplaska at kung sino man nag-utos sa kanya. But why would he do that? I would like to think na unang-una, inimbolden siya. Binigyan siya ng parang authority, ng mandato nung kanya Senate President, si Alan Cayetano. Tapos ito, bunga ito nung palaki ni Duterte. Kasi ito, general ito nung panahon na yon na kasama. Doon sa area niya, marami rin natokhang ito. No? Siguro nga, kailangan ma-review din yung service record nito. Anyway, bottom line, lahat itong circumstances na to, nagdala doon. Yung yabang nung PNP sila, untouchable sila, Mistanya, si Bato, parang inaapi. Tapos yung boss niya, si Cayetano, parang in-empower siya to do that. Ginawang private army yun eh. So yun ngayon. Wala yan sa mandato ng ano. In fact, yung pagdi-discharge ng weapon, ano yan? Pwede kang sibakin sa USAA pag nag-discharge ka indiscriminately. Palagay mo, Senator, na utusan si General Aplaska o nabigyan ng blanket authority or any form of authority na protektahan si Senator Bato at all cost? Huwag papasukin ang NBI at all cost. It may not be that explicit, but he got that impression na ano to, na tipong wag papasukin at gagawin nilang lahat to protect Bato. Is the Senate President answerable Definitely. for protecting Senator Bato? Kasi ang paniniwala niya, dapat Philippine warrant lang. Alam niyo kasi, sabi ko, regardless kung ano yung sabihin niya, regardless kung ano opinion niya, ang importante kung what the law says. Maliwanag yung Republic Act 9851. Ako hindi ako lawyer pero marunong akong magbasa. Kahit lawyer ka, hindi ako lawyer, pero dapat yung binabasa natin parehas pagkakaintindi natin. Maliwanag doon. Kapag merong isang iniimbestigahan na akusado ng isang international tribunal ng crimes against humanity, pwedeng isurrender itong taong ito ng Philippine authorities doon sa international tribunal na yon. That law was never declared unconstitutional or illegal. Ganun kasimple yun. Kaya kung anong opinion ni panlilin lang yan, panggagaslight yan, do not mind him. Kumbaga, kung ano yung nakalagay dito, and in fact, in-affirm na ng Korte Suprema na valid yung warrant at pwede siyang arestuin. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na kaya lumitaw siya sa Senado nung Lunes matapos ng 6 na buwan ng pagtatago ay para sa 13th vote. Mahalaga na yung boto niya ma-recognize para magbago ang liderato. Inamin niya yon. What is at stake right now? Gusto nilang in-control sila sa impeachment court. Yung presiding officer would be the Senate President. So yun yung gusto nila mangyari. Kaya siya nag-appear, pero by his own admission, dinisib din siya ni Cayetano or whoever na walang warrant. Di ba? O siguro, naniwala siya na talagang walang warrant.
Anyway, kaya siya lumabas. Ngayon, nung napalitan si Senator Soto, immediately pinalitan nila yung Sergeant at Arms, Senate Secretary. As presiding officer, feeling nila Partial mas justice according madidikta to the nila yung Constitution. tempo ng impeachment trial. Pero to be fair, ang nangyari, nag-convene ka agad. Wala siyang choice because of the public pressure. All eyes are on Cayetano. Ngayon, kung gagawa siya ng magic dyan to parang pigilin or i-delay yung impeachment, napakanipis ng majority niya eh. He cannot do that anymore. Kasi nung Lunes, sinerve yung warrant. Bigla na lang nung Wednesday or Thursday, ang nangyari, walang utos sa NBI to serve the warrant. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr., stand down, wala akong utos arestuhin si Bato. Ang tingin ng ilan, parang atras abante ang gobyerno doon sa arrest warrant. Nakita naman natin, the NBI was there to serve the warrant. So regardless of who ordered the NBI, they were there to fulfill their duty. Ngayon, who stopped them? It was the senators, Cayetano in particular. Pero kaninong kasalanan kung bakit nakatakas si Bato? Who has to be made accountable? Kailangan managot doon yung OSAA, si General Aplasca, si Cayetano, si Robin Padilla, the PNP, no? Na nandoon, supposed to be, kahit may protective custody dito, pero alam nyo na may warrant, pumuputok na sa media, dapat naka-ready kayo doon. Tapos si John B. Cremulya, pumasok siya doon, nakausap niya na yung hinahanap, tapos hindi man lang siya naglagay ng detail doon. So kumbaga, marami, no? It's incompetence or talagang willful negligence or talagang deliberate na pag-assist sa pagtakas. Or is Marami. it politics? No. Pag nakita mo doon, kasi dapat hindi na yan pumapasok sa level ng presidente, alam nyo na yung gagawin nyo, di ba? Kaso, apparently not. May testigo ba kayo laban kay Vice President Duterte? Yes, titistigo po ako. Nasabihan na ako ng House prosecutors. So, yung parte nung magiging testimonya ko ay nasabi ko na nung karoon ng impeachment hearing sa House nung April. Ipinakita mo sa Head Start yung mahabang listahan ng mga bank accounts of Rodrigo Duterte and Sara Duterte and Mans Carpio. Napakadaming accounts doon. Sinasabi ng ilan, papel lang yan eh. Mga papel lang yan, pwedeng tinype yan ni Senator Trillanes. Saan naman yan na-invento yan? Kaso nga po, na confirm na validate na ng Anti-Money Laundering Council. Dun sa hearing na yon, na randomly nag-pick sila ng 19 transactions at lahat yon isa-isa kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Kaya nga sinasabi nila na vindicate daw yung pinaglalaban. But I know from the very start na hindi ko inimbento yon. Totoo yung hawak ko. At I stand by my track record. Wala naman akong nilabas na aligasyon na hindi totoo o gawa-gawa lamang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.